Maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang maaksong mga balita sa araw na ito. Mga ahensya ng pamahalaan nasa heightened alert bilang tugon sa pangangailangan ng mga maapektuhan ng isinasagawang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. San Juanico Bridge, nilimitahan ang mga dadaang sasakyan. Samar, isinailalim na sa state of emergency. Agarang tulong sa mga nasalanta ng pagbaha sa Mindanao, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang inyong Office of Civil Defense handa sa anumang sakuna na posibleng tumama sa bansa. Panahon ng tag-ulan na paghandaan na rin. At Social Welfare and Development nakapagtala ng pinakamataas na stockpile sa kanilang kasaysayan. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, nasa heightened alert na ang mga ahensya ng pamahalaan na tutugon sa pangangailangan ng mga maapektuhan ng isinasagawang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Pagtalima ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumuo ng multitask force kasunod ng naunang pagbabawal sa pagdaan ng mga sasakyang lagpas sa 3 tonelada ang bigat. Paglalagay ng Public Assistance Desk sa magkabilang dulo ng tulay para sa one-stop shop na pagproseso ng permit sa mga tatawid ng tulay. Pag-i-install ng weighing station para matiyak ang bigat ng mga daraang sasakyan at 24-hour patrol unit. Bawal na ring dumaan ang mga tao sa tulay pero palulusutin ang mga coaster at light vehicle sa paghahatid ng mga pasahero. Ayon sa Malacanang, maglalaan din ang Department of Public Works and Highways ng 13 shuttle buses para sa 24/7 na serbisyo sa mga apektadong pasahero. Ilalatag ang 2 temporary passenger terminal sa Tacloban City at Santa Rita, Samar, habang irereroute ang mga mabibigat na sasakyan sa mga proposed checkpoint sa Sogod, Ormoc, Palo, Tacloban at Santa Fe sa Leyte, at sa Catbalogan, Taft, Masay at Santa Rita sa Samar. Isinailalim na sa state of emergency ang lalawigan ng Samar kahapon May 20, 2025 sa regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan bilang tugon ito sa mga epekto ng pagkukumpuni ng San Juanico Bridge. Layunin ng deklarasyong ito na magamit agad ng pamahalaang panlalawigan ng pondo para suportahan ang mga lokal na pamahalaan at sektor na apektado ng kasalukuyang sitwasyon. Kaugnay ito, naglabas ng public advisory ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 8 na naglalaman ng mga mahigpit na panuntunan para sa mga sasakyang tatawid sa San Juanico Bridge. Tanging mga sasakyang may bigat na 3 tonelada pababa lamang ang pinapayagang tumawid. Ipinatutupad din ang maximum height limit na 3.2 meters at speed limit na 30 kilometers per hour. Lahat ng sasakyang tatawid sa San Juanico Bridge ay dapat dumaan sa gitnang bahagi ng tulay o centerline crossing lamang ang pinapayagan. One-way crossing bawat direksyon na may pagitan na 15 hanggang 20 minuto. Nagtalaga rin ng 50 metrong distansya sa pagitan ng mga sasakyan habang nasa tulay. Ang mga truck at mabibigat na sasakyan ay dapat dumiretso sa mga itinalagang PPA ports upang mabawasan ang pagsisikip ng trapiko sa magkabilang dulo ng tulay. Ang deklarasyon ng state of emergency ay inirekomenda ng Department of Trade and Industry o DTI Samar para maiwasan ang pagkakaroon ng price hike sa mga bilihin, lalo na't apektado ang daloy ng mga supply mula sa Tacloban
na nagsisilbing pangunahing sentro ng mga pangunahing pangangailangan para sa lalawigan. Naglatag naman ng mga aksyon ng lalawigan upang hindi ito labis na makaapekto sa pagbiyahe ng mga kalakal. Ilan sa mga ito ay ang planong pag-operate ng mga barge para sa pagbiyahe ng mga kalakal na pangungunahan ng OCD. Ganoon din ang pakikipag-ugnayan sa mga commercial ferry lines. Kasalukuyan nang isinasagawa ang hatid sundo sa mga biyahero sa pick-up points gamit ang mga light vehicle na pinapayagang tumawid. Operational na rin ang mga passenger boat mula Basay na kayang magsakay ng hanggang 100 katao. Ganoon din ang mga commercial ferry mula Calbayog City patungong Orbok na karaniwang ginagamit ng mga truck na may dalang kalakal papuntang Mindanao at may isang biyahe kada araw. Kahapon ng hapon na itala ang mabigat na trapiko sa bahagi ng Samar na papalapit sa tulay. Patuloy ang interagency monitoring upang tsaking maayos ang daloy ng trapiko. Nagpaalala rin ang DPWH sa mga motorista na sundin ang mga alituntunin at maglaan ng mahabang pasensya sa gitna ng mga isinasagawang pagkumpuni sa tulay at trapikong dulot nito para maiwasan ang anumang disgrasya. Nanawagan sa publiko ang Office of Civil Defense na makiisa at maging mahinahon sa loob ng halos 2 taon habang pinatitibay ang San Juanico Bridge. Titiyakin naman ang OCD na isa sa alang-alang ang kapakanan ng mga tao at komerso at may iwasan ang anumang insidente habang isinasaayos ang tulay. Ang Civil Defense in Action sa report na ito. Taong 1969 pa nang itayo ang San Juanico Bridge, ang 3 kilometrong habang tulay na nagdudugtong sa mga probinsya ng Samar at Leyte. Yumabong ang ekonomiya, sumigla ang turismo, bumilis ang daloy ng kalakal at umangat ang kabuhayan ng mga mamamayan ng dalawang lalawigan. Pero sa loob ng 5 dekada, nakita na ito ng pinsala na nakaapekto sa integridad ng tulay. Kaya naman iniutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng task group na tututok sa operasyon habang isinasailalim sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge na pamamahalaan ng Office of Civil Defense. Tututukan ng OCD ang seguridad at maayos na daloy ng trapiko at dagli ang pagtugon sa anumang insidente sa tulay. Nauna nang ipinagbawal ang pagtawid ng pedestrian. Limitado na lang sa 3 tonelada ang bigat ng sasakyan na daraan sa tulay. Pag ang bigat po ay more than 3 tons, hindi na po pwede or more than 3 meters yung taas ng sasakyan, hindi na rin po pwede. Kailan 3 tons ang maximum kasama na yung bigat ng sasakyan. Yung bigat ng sasakyan at bigat ng kargamento. Sa panayam ng teleradyo serbisyo kay OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno, pinag-aaralan na ng pamahalaan kung partial o full closure ang gagawin sa tulay. Kapag tuloy ang isinarado po yan na bawal daanan, 1 taon, a little more than 1 year ho para makumpuni yan. Subalit kapag naman po yung ginagawa ko natin ngayon at yun yung mukhang dapat gawin talaga, partial closure lang, aabot po yan mahigit konti sa 2 taon, matagal-tagal. Subalit, mabigat po yung full closure kasi yung maapekto naman ng todo pati kabuhayan ng ating mga kababayan. Baka magtaasan yung presyo, baka masira yung hanap buhay. So, doon po tayo sa direksyon na partial closure. Ayon kay Yusek Nepomuceno, hindi rin dapat maputol ang daloy ng komersyo at paglalakbay ng mga tao. Kaya magbubukas ang OCD ng Roro route na may biyahe mula Orbok, Leyte patungong Calbayog City at Tacloban, Leyte papuntang Basay, Samar. Ayon kay Yusek Nepomuceno, tinatayang hanggang 2 bilyong piso ang magagastos sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Rough estimate sa ngayon po ng Department of Public Works, ang gugugulin po nila dyan is between 1.7 billion pesos up to 1.97 billion pesos. Mapopondohan naman po yan. Ang sabi nila sa amin, kaya daw nila mag-mobilize within, kung may pondo na, kasi wala ko sa pondo yan ng regular funds ng yung tinatawag natin GAA, no? Yung regular budget. So baka kuhanin po yan sa NDRRMC fund kung papayagan po dahil repair po yan. Pag pinayagan po yan, masisimulan naman po kagad, hopefully within the next 60 to 90 days, at matagal-tagal po yan. Ang maganda naman po, na ma-manage na po sa pagtutulungan po ng national government agencies at LGUs,
maganda-ganda na ho yung trapiko po dyan kasi bago po dumating yung truck, yung mabibigat, na idadivert na po natin yun. Nanawagan naman ang OCD sa publiko na makipagtulungan at maging mahinahon habang pinapatibay ang tulay sa loob ng hanggang 2 taon, lalo't pangunahing tututukan ng pamahalaan ang kaligtasan ng publiko sa anumang kapahamakan. Binigyan ng 30 araw na special permit ng Maritime Industry Authority Eastern Visayas at Central Visayas Regions ang ilang mga barko upang mag-operate ng freight at rolling cargo service mula Ormoc City patungong Calbayog City, Samar at pabalik. Ito'y matapos limitahan ang pagdaan sa San Juanico Bridge ng mga mabibigat na sasakyan na nakakaapekto sa pagbiyahe ng mga produkto at essential goods mula Luzon patungong Visayas. Kabilang sa mga ruta ang GGC Port, Punta, Ormoc City, Maginoo, Calbayog at Ormoc, Calbayog, vice versa. Samantala, dahil sa pag-uulan sa ilang bahagi ng Mindanao, isa na ang naitalang patay ng tangayin ng rumaragasang baha sa Zamboanga del Sur, habang isinailalim naman sa state of calamity ang bayan ng Kumalarang. Alinsunod naman sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., puspusan na ang pagtugon ng pamahalaan sa mga naapektuhang residente. Malawakan ang naging pagbaha sa lalawigan ng Maguindanao del Sur kasunod ng ilang araw na walang tigil na malalakas na pag-ulan. Tinatayang nasa 6,000 pamilya o mahigit 30,000 individual mula sa mga bayan ng Datu Abdullah Sangki, Sharif Agwak, Datu Saudi Ampatuan at Datu Salibo ang naapektuhan ng kalamidad. Nasalanta naman ang 17 barangay sa Datu Salibo kung saan pati ang gusali ng munisipyo ay nalubog sa baha. Agad namang nagsagawa ng aerial survey at ground inspection ang Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region, katuwang ang Tactical Operations Group ng Philippine Air Force at ang 6th Infantry Division Affairs Office ng Philippine Army upang matukoy ang lawak ng pinsala at agarang tulong. May mga nakita na nasirang tulay na yari sa kahoy sa bayan ng Mamasapano. Ayon sa OCD-BAR, patuloy ang isinasagawang damage assessment sa mga apektadong lugar habang pinaghahandaan na rin ang posibilidad ng pagdami pa ng mga residenteng kailangang ilikas o tulungan. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Kumalarang sa Zamboanga del Sur matapos ang matinding pagbaha na tumama sa 9 sa 18 barangay ng bayan. Batay sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, umabot na sa mahigit 1,200 na pamilya ang inilikas, habang isang 66 anyos na lalaki ang napaulat na namatay ng tangayin ng rumaragasang tubig baha. Kamustahin naman natin ang lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Narito ang ating latest satellite image kung saan may kita nga natin ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto pa rin sa may Palawan, pati na rin sa Mindanao. Itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang salubungan ng hangin galing northern at southern hemisphere. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Para naman sa lagay ng panahon sa Mindanao at Palawan, asahan nga natin yung maulap pa rin na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ito ay dahil sa ITCZ. Kayo ating mga kababayan, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa, ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan pa nga rin natin na magpapatuloy ang fair weather conditions, mainit at maalinsangan umaga hanggang tanghali. Pero pagdating ng hapon, nandun na nga tumataas yung mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan naman natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Para naman sa lagay or sa kasalukuyan rin naman ay wala tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bago pa man magsimula ang taon, nakahanda na ang Office of Civil Defense sa anumang sakuna na maaaring mangyari sa bansa.
Sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan, nagsagawa na ang ahensya ng command conferences kung saan tinitiyak nila ang inventaryo ng mga kagabitan ng mga regional offices ng OCD. Pinahigting naman ang pagkikipag-ugnayan sa mga local, provincial hanggang sa barangay disaster risk reduction management offices nang sa gayon ay malaman agad kung ano ang pangangailangan sa grassroots level. Para sa pambansang hakbang naman ng pamahalaan, kamakailan lang ay binalangkas na rin ng ahensya ang National Harmonized Contingency Plan na layong pag-ibayuhin ang partisipasyon ng private sector pagdating sa disaster response, bukod sa personalized contingency plan ng bawat lokal na pamahalaan. Ipinaliwanag ng OCD na iba-iba ang pamamaraan sa pagbuo ng contingency plan sa mga regional OCDs dahil nakadepende ito sa pangangailangan ng bawat lugar sa panahon ng kalamidad. Masaya namang ibinalita ni Director Chris Noel Bendijo, tagapagsalita ng OCD, na naaprubahan na ang implementing rules and regulations ng Ligtas Pinoy Senders Act. Kailangan na lamang na magsubite ng mga potensyal na lugar na pwede pagtayuan ng permanenteng evacuation center. Kamakailan lamang atin nang nabalangkas at naaprubahan ng full council ang Ligtas Pinoy Centers IRR. Ang susunod pong hakbang dito ay magsusumiti po ang ating mga local government units ng mga lokasyon kung saan po maaaring maitayo ang mga evacuation centers na ito. Baka next year at next year, implementation na po tayo ng ating Ligtas Pinoy Centers Act. Samantala, tiniyak ng Department of Health na walang dapat ikabahala sa kabila ng ulat ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ilang karatig bansa sa Southeast Asia. Aktibong nakikipag-ugnayan ang DOH sa ASEAN para sa impormasyon na lalong magpapalakas sa ating kahandaan kahit na wala tayong dapat na ikabahala sa kasalukuyan. Kasunod ito ng mga balita ng pagtaas ng COVID-19 cases sa Singapore at Hong Kong. Sa Singapore, umabot sa tinatayang 14,000 ang kaso ng COVID-19 mula April 27 hanggang May 3. Mas mataas kumpara sa 11,100 na naitala noong nakaraang linggo. Gayunman, nilinaw ng kanilang Ministry of Health na walang indikasyon na mas malala o nakakahawa ang kasalukuyang kaso ng COVID-19. Sa Hong Kong, nagtala naman ang pinakamataas na antas sa loob ng isang taon ay sa kanilang major surveillance indicators na iniuugnay sa pagbabago ng circulating strains at pagbaba ng herd immunity. Umabot sa 81 ang malulubhang kaso sa matatanda, kabilang ang 30 fatal cases sa nakalipas na 4 na linggo. Dito sa Pilipinas, ayon sa DOH, 1,774 na COVID-19 cases lamang ang naitala hanggang May 3 ngayong taon. Bumaba ng 87% kumpara sa 14,074 na naitala noong 2025. Naitala ang case fatality rate sa 1.13% at patuloy ang slight decrease ng mga kaso sa nagdaang 3 hanggang 4 na linggo. Mula sa 71 kaso noong March 23 hanggang April 5, bumaba ito sa 65 kaso noong April 6 hanggang 19. Para makaiwas sa sakit, nagpaalala sa publiko ang DOH na maaaring magsagawa ng mga preventive measure tulad ng pagsusuot ng face mask sa mga pagabutan, pagiging maingat sa pag-ubo o pagbahin, pagpapahinga kung may sintomas at agarang pagkonsulta sa doktor kung may nararamdamang sakit. Narito pa ang mga maaksong balitang dapat ninyong abangan. Philippine Ports Authority nanawagan sa mga trucker na may mahigit 3 tonelada ang bigat ang sasakyan na gumamit ng roll-on and roll-off vessels imbes na gumamit ng San Juanico Bridge. At Social Welfare and Development nakapagtala ng pinakamataas na stockpile sa kanilang kasaysayan. Lahat ng yan at marami pang maaksong mga balita sa pagbabalik ng Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil
#panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. The Philippines stands at the front line of disaster risk. With its location along the Pacific Ring of Fire and the Typhoon Belt, our nation is struck by powerful storms, devastating earthquakes, and other natural hazards year after year. Over 60% of our land is exposed to hazards, putting 3 out of 4 Filipinos at risk. The economic toll is staggering. Typhoon-related losses alone account for 1.2% of GDP annually, surging to 4.6% during extreme events. With these growing challenges, we need a stronger, faster, and more coordinated disaster response system. One that saves lives, minimizes damage, and accelerates recovery. To meet this critical need, the National Disaster Response Plan, or the NDRP 2024, was developed, building on the lessons of past disasters and enhancing the institutional, strategic, and operational foundations set in the 2014 and 2017 versions. The National Disaster Risk Reduction and Management Council, alongside the Response and Early Recovery Pillar, led by the Department of Social Welfare and Development and the Office of Civil Defense, developed the NDRP in collaboration with civil society, the private sector, and other key stakeholders. Its development was strengthened by global expertise, with support from the World Bank and the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery. The NDRP 2024 is comprehensive, covering response and early recovery efforts for hydrometeorological hazards, earthquakes and tsunamis, and consequence management of terrorism-related incidents. It outlines key mechanisms, guiding principles, and strategies to ensure swift and effective action even before a disaster strikes. It also introduces innovative financing solutions, cutting-edge technologies, and risk information systems to improve disaster preparedness and response. At its core, the NDRP 2024 is more than just a plan. It is a commitment to saving lives, delivering immediate assistance, and ensuring that no Filipino is left behind in times of disaster. Because disaster response is a shared responsibility, a mission that demands a whole of government and a whole of society approach. Together, let's move towards a safer, stronger, and more disaster-resilient Philippines. Maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas. Nagbabalik ang Civil Defense in Action. Pinangunahan ng Bureau of Fire Protection Region 7 at ng Canlaon City Fire Station ang pamamahagi ng tubig sa lahat ng evacuation camps na apektado ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Ang nasabing aktibidad ay naging bahagi na ng kanilang ginagawa araw-araw kasunod ng aktibidad ng Bulkang Canlaon. Aminado naman ang mga apektadong residente na malaking tulong ito mula sa inumin, pangluto, panglaba at iba pa. Hinikayat ng Philippine Ports Authority o PPA ang mga trucker at motoristang may sasakyang higit sa 3 tonelada ang bigat na gumamit na lang ng roll-on, roll-off o Ro-Ro vessels bilang alternatibo sa pagdaan sa San Juanico Bridge habang ipinatutupad ang limitasyon sa bigat ng mga sasakyang dumadaan dito.
Sa isang pahayag nitong Biyernes, sinabi ng PPA na maaaring gumamit ng RoRo vessels ang malalaking truck, bus at mga delivery vehicle para makatawid mula Samar patungo ng Leyte at vice versa. Ito ay kasunod ng anunsyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 8 na 3 tonelada na lamang ang bigat ng mga sasakyang papayagang makadaan sa San Juanico Bridge dahil sa kasalukuyang structural issues ng tulay. Ayon sa PPA, bilang katuwang sa pagbibigay solusyon ay aktibo silang nakikipag-ugnayan sa mga grupong maaaring makatulong para takin ang maayos na operasyon sa mga RoRo-capable ports. Kabilang sa maaaring gamitin na RoRo ports ang Tacloban, Calbayog, Catbalogan, Biliran, Ormoc, Manginoo sa Calbayog, Hilongos, Maasin, Naval, Palumpon, Calubian at Villabapor. Hinikayat din ng PPA ang mga dumaraan dito na makiisa sa maintenance ng San Juanico Bridge at ibigay ang kanilang kooperasyon at pangunawa. Samantala, ipinahayag ng DPWH na inaasahang hindi makakadaan ang mga mabigat na sasakyan sa San Juanico Bridge sa loob ng halos 2 taon habang tinatapos ang 900 million pesos na rehabilitation project. Itinayo noong August 1969 at natapos noong 1973 ang San Juanico Bridge, ang siyang pinakamahabang tulay sa Pan-Philippine Highway na nagdurugtong sa Luzon at Mindanao. Pinangunahan ng Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region sa pamumuno ni Regional Director Joel Mamon ang isang pagsasanay sa Community Fire Auxiliary Group. Isinagawa ito sa Junior High School Theater, Notre Dame University. Ang nasabing pagsasanay ay alinsunod sa hiling ng Bureau of Fire Protection BARM, Cotabato City Fire Station. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Director Mamon na mahalaga ang localized capacity building para mapalakas ang disaster preparedness, emergency response at public safety. Dinaluhan ito ng mga tauhan mula sa iba't ibang ahensya tulad ni Police Major Pablo Boloy, Deputy Chief ng Cotabato City Police Office, Regional Director Gil Cesario Castro ng PDEA BARM, Captain Kent Jasper maging ng 6th Battalion at Cotabato City OIC Administrator by Maha Midtimbang. Inanunsyo ng Office of Civil Defense Western Visayas na naghahanap sila ng Civil Defense Officer 2 na madedestino sa Iloilo City. Kung kayo ay may bachelor's degree, may 4 na oras ng kaugnay na training, may 1 taon ng kaugnay na work experience at may civil service professional second level eligibility, maaaring kayo na ang hinahanap ng OCD Western Visayas. Para sa karagdagang impormasyon, magpunta lamang po sa official Facebook page ng Civil Defense Western Visayas at huwag palampasin ang pagkakataong makapaglingkod sa bayan. Matagumpay na naisagawa ng Office of Civil Defense Cordillera Administrative Region ang Public Service Continuity Planning Training nitong May 14 hanggang 16 sa Sky World Hotel sa Baguio City kung saan lumahok ang 33 personnel mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tinalakay sa training ang mahalagang paksa tulad ng policy statement, risk assessment at assumption, pagkilala sa mission essential function, pagbuo ng continuity strategies at formulation ng continuity plans. Layo ng PSCP training na matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo publiko sa gitna ng anumang krisis o sakuna. Bagamat hamon para sa ilan ang proseso, taus-pusong pasasalamat ang ipinahayag ng mga kalahok sa natutunan nilang kaalaman at karanasan. Nakapagtala ng pinakamataas na stockpile sa kasaysayan ng Department of Social Welfare and Development matapos makagawa ng kabuuang 3,658,000 na kahon ng family food packs. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, patunay ito ng pagsisikap ng ahensya na matiyak ang kahandaan at matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino sa oras ng kalamidad at sakuna. Naniniwala ang kagawaran na kayang tustusan ng stockpile ang relief operation na kakailanganin sa anumang disaster response ng bansa. Sa 3 milyong food packs, nasa 2 milyon dito ang naka-preposition na sa mga hub o bodega ng DSWD sa buong kapuluan. Higit 700,000 family food packs naman ang handang i-dispatch
mula sa National Resource Operations Center sa Pasay City at Visayas Disaster Response Center sa Cebu. Ang dalawang pinakamalaking production hubs ng DSWD. At lagi po tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas sa bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam po na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging